Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tiklo sa magkaiwalay na operasyon sa Pangasinan at Caloocan ang dalawang hindi lisensyadong dentista na nagsasagawa ng dental procedures. Ang isa sa kanila, hindi lang nag-ooperate, gumagawa rin umano ng pustiso sa kusina ng bahay. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pagpasok ng mga taga-NBI, nagsasagawa na ng dental procedure ang taong kanilang aarestuhin sa isang undercover agent na magpapalinis ng ngipin. At nang ma-recover ng NBI ang binayad ng agent, inaresto na ang babae. Ngayon, aarestuhin ka namin dahil sa illegal practice ng dentistry. Inireklamo ng Philippine Dental Association sa NBI ang klinika na ito sa Dagupan, Pangasinan dahil ang dentista wala raw lisensya. Hindi po siya dapat namamasyente. Ang dentista naman po kahit lisensyado ay patuloy na nag-aaral at nag-a-attend ng seminar para po madagdagan ng kaalaman. Ito po sila. Syempre po kung underboard, hindi naman po makaka-attend ng seminar. Sa Caloocan naman, nadiskubre ng mga otoridad ang gawaan ng pustiso sa isang bahay. Yung pong minimix niya doon yung po yung mismong pinangsusukat po na isinusuot sa loob ng bibig ng pasyente. Hindi ka po gagawa doon sa iyong galawan din sa bahay. Kasi syempre magsasama-sama yung dubi ng niluluto mo, mga hugasin mong plato, tapos doon ka din maghahalo ng ilalagay mo sa bibig ng pasyente. Edi syempre talagang hindi naman po yun sterile. Sa kusina rin ito ay sinasagawa ang dental procedure. Yung pong pustiso na ginagawa ng mga sa bahay-bahay lang, hindi po nila yun iniluluto or hindi po yan kinukure. Kaya mga ilang araw pa lang, pagkalagay niya sa pasyente, babaho agad yan kasi pinamamahayan agad ng mikrobyo. Kaya mga ilang araw pa lang, ang mga ngipin na katabi umuuga na dahil namagana po yung gums. Walang ilaw, walang dental chair at sa pangkaraniwang upuan lang pinapaupo ang pasyente. Ang epekto naman po nun ay hindi po talaga makikita at walang tamang vision para makita kung ano po yung ginagawa sa loob ng bibig ng pasyente. Arestado ang suspect na isang dental technician at hindi lisensyadong dentista. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang inaresto. Panawagan ng PDA sa mga wala o hindi pa sapat ang budget sa pagpapagawa ng ngipin. Huwag magpaayos sa mga hindi lisensyadong klinika. Pwede po silang pumunta sa mga public health and government health center para po makapag-avail ng libreng treatment para po sa kanilang dental needs. May nanalo ng bidder para ayusin at gawing pribado ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport na minsang nabansagang world's worst airport. Kapalit ng pangakong world-class na paliparan, magbabago ba naman ang terminal fee at employment sa NAIA? Ang sagot ng gobyerno sa pagtutok ni Joseph Moro. Brownout! Mahabang pila sa counter at sa immigration. Traffic, pagpasok at paglabas ng airport. Bagaman may mga pagbabago na sa mga nakalipas na buwan, minsan ang nabansagang worst airport sa buong mundo, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Pero worst airport no more na nga ba? Kanina inanunsyo ng Department of Transportation na may nanalo ng bidder para gawing pribadong operasyon ng airport, ang SMC SAC Consortium. Kabilang sa consortium ang San Miguel Holdings Corporation na negosyanteng si Ramon Ang at ang Incheon International Airport Corporation na nagpapatakbo ng Incheon International Airport sa Korea. Ang San Miguel din na nagpapatakbo ng Katiklan Airport sa Boracay at nagde-develop ng airport sa Bulacan. Ang SMC SAC Consortium ang pinakamalaking offer na 82.16% ng ibibigay na kita sa gobyerno mula sa apat na nagbid sa proyekto. Ayon sa DOTR, 36 billion pesos ang inaasang ibibigay nitong kita sa gobyerno taon-taon o 900 billion pesos sa loob ng 25 years na kontrata nito. Bukod pa ito sa 30 billion pesos na one-time payment sa pag-takeover sa airport at 2 billion pesos taon-taon. Umaasa ang DOTR na hindi na maghahabol ang mga natalong bidder para matuloy na sa wakas ang pagsasapribado ng airport na 30 taon nang sinusubukan. Okay naman yung acceptance nila, no? When I talk to them.
Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, hindi naman daw magtataas ng passenger terminal fee kundi sa mga navigation fee lamang at rentals. Ang proposal daw ng SMC SAC and Company Consortium hindi lamang para gawing world-class ang airport, kundi siguraduhin rin na magbebenepisyo ang gobyerno. Makikipagtulungan daw sila sa gobyerno at mga stakeholders para gawing moderno ang airport na may pagmamalaki ng mga Pilipino. Greater availability of parking, shorter and more predictable waiting times from check-in to immigration to security, availability of seats at the pre-departure gate. Ayon sa Department of Transportation, maaaring simulan na ang pagsapribado ng NAIA sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pagtitiyak pa ng ahensya, wala naman daw mawawala ng trabaho sa mga empleyado nito ngayon. Ang ilang grupo nga ng mga manggagawa sa MIA naglagay ng mga karatula ngayong araw kontra sa pagsasapribado ng operasyon ng airport. As per our research sa PPP Center, dapat po doon sa developing stage pa lang ay isinasama na yung tinatawag naming mandatory consultation sa mga empleyado. So ito po ay maliwanag na itinago sa amin. It's part of the deal, no? Lahat dapat may trabaho. Yung iba mapupunta sa MIAA, yung iba sa private concessionaire. Yung iba naman, siguro yung mga gusto. Kasi they will be offered sa a retirement pay also. Babaguhin kaya ang pangalan ng airport? 1987 nang baguhin ang pangalan ng Manila International Airport sa Ninoy Aquino International Airport sa pamamagitan ng isang batas, ang Republic Act 6639. Wala naman yan sa pinag-uusapan namin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good news dahil handa raw ang Meralco na mag-refund ng bahagi ng ilang siningil nito sa mga customer. Bad news naman para sa mga motorista, may nakaamba ulit na taas presyo sa petrolyo. At nakatutok si Bernadette Reyes. Nakabawi-bawi na raw sana kahit paano ang jeepney driver na si Joel nang mag-rollback nitong Martes. Pero sa taya ng Department of Energy, maaaring tumaas ulit ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang diesel, gasolina at kerosene sa Martes base sa 4 na araw na trading sa international market. Babawas na naman yung kita. Sa maghapon naman ng biyahe namin, ang nawawala sa amin, minsan 150, 200, ganun. Iba't ibang dahilan daw ang nagdulot ng pagtaas presyo sa pandaigdigang merkado. Nag-intensify po yung kaguluhan sa Middle East. Yung crude stock ng United States, yung stockpile nila, nag-surge po. And then ang pangatlo po, yung pong disruption sa shipping na patuloy po yung problema nila sa pagdaraan sa Red Sea at saka sa Suez Canal. Bukod sa mga kaganapan sa labas ng bansa na nakakaapekto sa supply ng langis, inaasahan din ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ang paglakas ng demand o pangangailangan sa produktong petrolyo ngayong taon. 5 beses nang tumaas ang produktong petrolyo mula pumasok ang 2024 habang 2 beses pa lang nag-rollback. Kung mabigat sa bulsa ang taas presyo ng produktong petrolyo, may kaunting ginhawa namang maaaring maramdaman ang mga consumer sa singil sa kuryente. Sabi ng Meralco, handa silang magbigay ng refund sa generation charges na katumbas ng itinaas ng malampaya gas price ng mga planta ng First Gas noong Enero. Sa sulat ng ERC, hinimok nito ang Meralco na kumpletuhin ang pagsusuri para mapatunayan ang rate adjustment sa bagong pinasok na kasunduan ng Malampaya Consortium at First Gas Power Corporation. Bagamat Meralco na raw nagsabi na kailangang suriin ang epekto ng paggamit ng liquefied natural gas at bagong supply contract, hindi raw nakatanggap ang ERC ng resulta mula sa ginawang validation ng Meralco. Dahil dyan, premature daw na maituturing ang pagpasa ng halaga sa mga consumer habang wala pang validation ng Meralco sa naging basihan ng singil. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nauwi sa pagtatalo ang paninikit ng MMDA sa mga iligal umanong nakaparada sa isang kalsada sa Quezon City. Ang giit ng ilang residente, kanila raw ang bahagi ng kalsada. Nakatutok si June Veneracion. Pinabayaran namin to, wala kang karapatang gamitin yan. It's very unlikely for road to have a private connection. Pumalag ang ilang residente ng Homart Road, Quezon City sa clearing operations ng MMDA matapos may mga mato at matikitan sa kanila dahil sa illegal parking. Tanong nila, paanong illegal parking? Pag-aari raw nila ang bahagi ng gilid ng kalsada kung saan sila nakaparada. Nilagyan pa nga nila ito ng palatandaan.
Private ito. Ngayon ang gusto nyo, may ninyo. Lahat yan hanggang doon. Oo. Binabayaran pa ng amilyar yan. Pag-aari po ng angkan nyo. Oo. Magkakaano kami rito. Ipinagamit lang daw sa gobyerno ng mga nakatatanda sa kanila ang property para lumuwag ang kalsada. Ganito na lang, pakita ko yung titulo. Sige. Hindi po ako taga land authority. Kaya nga, may karapatan din kami. Dahil ang ganyan ang property namin, ang ganyan karapatan din kami. Sabi ng City Hall, pag-aaralan kung may basihan o wala ang sinasabi ng ilang residente. Ang gagawin namin, pa-inspection natin kasi baka kasama either donated o expropriated na ng isang national government. Pero hindi pa nababayaran. Sabi ng MMDA, marami na silang natatanggap na reklamo tungkol sa mga sagabal sa kalsada sa Howard Road. Lalabag truck, hindi na po nakadaan. Yun po yung problema. Sa Quezon City, 60 ang na-issuehan ng ticket. 14 na sasakyan naman ang natow. Sa Maynila, pinaghahatak din ang mga sasakyang iligal na nakaparada. Sa Pasig City, hindi naman pinalampas ang mga lumalabag umano sa batas trapiko. May natikitan dahil sobrang sakay sa motorsiklo. Lagi rin daw nag-ooperate sa Pasong Tamo Makati para i-clear ang mga illegal parking at vendors. Sa ngayon po, wala po kami mga personnel na may ordinance violation receipts o yung mga panikit para sa mga violators. So, talagang pinaka-nagagawa lang po namin is sitahin po talaga at paalisin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sangkaterbang isda ang napadpad sa baybayin ng Pagudpod, Ilocos Norte. Tulong-tulong ang mga residente ng barangay Pasaleng para hatakin ang lambat na puno ng isdang tinatawag ng mga lokal na salmon. Ayon sa kagawad, umabot sa halos 10 tonelada ang nakuha ng 4 na bangka. Kaya lahat ng tumulong ay nabigyan ng isda. Ngayon lamang daw sila nakahuli ng ganyang karami. Bago yan, nauna ng pinagpestahan sa parehong bayan ang sandamakmak namang dilis na umabot daw sa mahigit 2 tonelada. Pinuna ng ilang senador ang bahagi ng COMELEC form para sa pagbawi ng pirma sa People's Initiative na nanguusisa pa ng dahilan ng pagbawi. Sunod-sunod naman ang mga pagkilos kontra Chacha. Kabilang ang pagtakbo ng hubot-hubad ng ilang estudyante. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isinagawang taon ng oblation run ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega ETA chapter sa University of the Philippines Diliman, nagpahayag ng pagtutol ang mga lumahok sa tangkang pag-amyenda sa saligang batas. Ang mga hubot-hubad na fratmen dala ang mga placard na bumabatikos dito. Nagkilos protesta naman ang kilusang Mayo 1 sa People Power Monument. Panawagan nila, tamang sahod sa mga manggagawa at hindi Chacha. Mainit pa rin nga ang usapin ng Chacha, lalo't ayon na rin mismo sa grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action, tuloy pa rin ang pangangalap nila ng pirma na lampas na umano sa 8 milyong kailangan. Meron na kami almost 9 million na signatures. Papaabutin namin ng mga more or less 20 million signatures para makita nila na ang taong bayan ang talagang nagtataguyod ng ating pirma at ang ating People's Initiative. Pero sabi ng COMELEC, kung kasama kayo sa pumirma sa pag-amyenda sa konstitusyon pero gusto nyong bawiin ang pirma nyo, fill-upan nyo lang ang signature withdrawal form na ito na makukuha sa COMELEC offices sa inyong lugar. May ilang detalye lang na hinihingi ang COMELEC, gaya ng pangalan, address, precinct number, barangay at iba pa. Bunsod daw ito ng kahilingang magkaroon ng proseso sa pagbawi ng pirma. Ayon sa COMELEC, nananatiling suspendido ang Resolution 10650 o yung rules na gumagabay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Kaya raw hindi muna ito uusad sa ngayon. Ito, nire-record lang po namin muna. Bakit po siguro masasabi nyo na i-record muna at wala pang aksyon na gaganap? Dahil nga po yung pong Republic Act 6735 at yung pinagsama pong implementing rules nito na Resolution 10650 ay nire-review po namin. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos kung bakit tinatanong pa sa form ng COMELEC kung ano rason sa pagbawi ng pirma. Kung hihingan pa raw ng paliwanag ang mga tao, magiging mahirap ang maramihang pagbawi ng pirma. Welcome daw ang hakbang ng COMELEC, sabi ni Senador Joel Villanueva, pero sana wag nang pahirapan ang mga gustong bawiin ang kanilang pirma.
Agad namang nilinaw ng COMELEC na hindi naman required na magsabi ng rason ang mga babawi ng kanilang lagda sa People's Initiative. Bagamat nandun po sa form yan, hindi po sa pilitan na maglagay po ng rason. Kasi importante lang naman po dito ay action po nila ito, pirma nila, yung binabawi nila, kanila po ito. At binibigyan po yan ng proseso ng COMELEC paano bawiin. Bagamat aminado ang grupong pirma na hindi pa nila nakukuha ang kailangan lagda sa lahat ng legislative districts, kampante raw silang hindi sila maaapektuhan ng inilabas na withdrawal form ng COMELEC. Hindi naman kami masyadong naapektuhan yan kasi as of the other day, we already gathered 19% of total signatures nationwide. Ayon sa isang kongresista, nananatili silang mapagbantay sa Chacha. Handa kami na sa mga legal na move sa Supreme Court at saan man para questionin itong mga pirma na ito. Sa bagong hakbang raw ng COMELEC, umaasa raw si Albay Representative Joey Salceda na sanay ma-focus na sa merito ang diskusyon sa Chacha. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa mga nagbabalak humabol sa Valentine's Day celebration, ito na po ang ating ulat panahon ngayong weekend. Dalawang weather systems pa rin ang nakakaapekto sa bansa. Una, ang mahinang amihan na hanggang sa extreme northern Luzon na lang nakakaapekto. Posible pa yang humina sa mga susunod na araw. Easterlies naman ang dominant weather system sa malaking bahagi ng bansa na magdadala ng maalinsangang panahon. Gayunman, maghanda pa rin sa posibleng localized thunderstorms. Sa Luzon, umaga pa lang ng Sabado, may light to moderate rain sa Aurora at Quezon. Magpapatuloy sa hapon ang ulan yan sa Mindoro. Sa hapon din ang ulan sa Bicol Region pagsapit po ng Linggo. Sa Visayas, may mga pag-ulan na rin sa Aklan at Leyte provinces sa Sabado. Pero pagsapit ng Linggo, halos buong Visayas na po ang uulanin. May heavy to intense rains sa Aklan, kaya maghanda sa posibleng baha o pagguho ng lupa. Western Mindanao naman ang uulanin umaga pa lang ng Sabado. Magpapatuloy yan hanggang Linggo at halos buong Mindanao na ang uulanin sa hapon at gabi. Dito naman po sa Metro Manila, magandang panahon ang aasahan sa buong weekend. Pero huwag magpakampante mga kapuso at magdala pa rin ng proteksyon sa init at ulan. Mga kapuso, sabi nga sa isang kanta, where do broken hearts go? Kung maisa batas ang isang panukala, pwedeng pumunta sa boss o sa HR office para mag-file muna ng heartbreak leave. Ang mga bagong break. Pabor ka ba riyan? Ang boses mo. Pakikinggan natin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Diba? Tsaka lahat na nangyayari sa buhay natin, hindi naman yun by chance or by accident. Di na nakapagpigil maluha ni Kim Chiu sa matchmaking segment para sa mga ex ng It's Showtime na palabas sa GTV. Lahat naman na nangyayari sa buhay natin is written and ginawa na yun bago pa man tayo pinanganak. So, Si PJ nga, 10 taon nang hiwalay sa ex, pero naluluha pa rin tuwing naaalala ang mapait nilang breakup. Naka-move on na raw siya sa tulong ng kanyang spiritual advisor. Baka po tears of joy na lang to. Ang pag-move on naman po is talagang tatrabahuhin mo rin sa sarili mo. Paano pa kaya kung bagong break lang? Ang To The Rescue, bagong panukala sa kamera para sa heartbreak leave. Saktong Valentine's Day yan inihain ang kinatawan ng Cagayan de Oro 1st District na si Representative Lordan Suwan. Kung may isa sa batas, pwedeng humingi ng unpaid leave ang mga sawi pero depende sa edad. 1 araw lang kung below 25 years old, 2 araw kung 25 to 35 years old at 3 araw kung 36 years old and above. Mas mahaba ang heartbreak leave habang tumatanda kasi mas it's complicated daw ang mga issue sa pamilya, pera at iba pa. Naging heartbroken na rin po ba kayo? Dumaan na rin. So, I understand what they're going through. So, and if it were me, pag binigyan ako ng chance na makapag-rest or makapag-isip or just kahit one day lang, pwede na yun.
Simple lang ang kailangan para mag-avail ng heartbreak leave. Gumawa lang sila ng signed statement certifying na galing sila ng heartbreak or galing sila ng makipaghiwalay sa jowa within 30 days, within the past 30 days, and then pwede na yun. Ayon sa isang psychologist, posibleng ramdam talaga sa trabaho ang pagkadurog ng puso. When you're depressed talaga, you find you have no energy at all, even to get out of bed. You cannot focus on your work. Bukod sa mental health, posibleng may physical na epekto rin dahil pwede itong magdulot ng broken heart syndrome o stress cardiomyopathy o biglang paghina ng heart muscle dahil sa stress. Meron talagang broken heart syndrome na because of that hurt to your heart, you could actually die from a broken heart. Sakaling liliban sa trabaho, mainam daw na gamitin ito ng wasto. Parang kulang no? Yung 1 day. In fact, kulang yung 3 days. If you're gonna use that 1 day, I would suggest you talk to someone who's a professional. Approve naman agad ang heartbreak leave sa aking mga nakausap. Para kapag nasaktan, pwede kang magpahinga o makapag-isip-isip. Kailangan pahinga kasi tagang diaramdam mo yun eh. Kung iisipin yung sarili mo, leave ka muna, baka maapektuhan yung work mo. Pero hindi sakop ng leave ang heartbroken, pero hindi naman nakipag-break. Konsensya rin daw ng empleyado kung magkukunwaring sawi para lang maka-absent. Alam naman siguro ng karamihan na, wala tong jowa, bakit biglang nag-heartbreak leave? So masisira rin naman yung reputation niya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online sa isinusulong ngayong panukala para sa mga broken-hearted. Para sa ilan, malaki raw tulong ang heartbreak leave sa healing at moving on. Mahirap daw kasing mag-focus sa trabaho kapag durog ang puso. Sabi naman ng iba, hindi advisable ang heartbreak leave at tanggapin na lamang nila dapat ang breakup. Bukod sa personal, maaari rin daw itong pagmula ng chismis. Gamitin na lang daw ang vacation leave kung hindi makakapagtrabaho ng maayos. Mental health leave o seminar naman ang pinupush ng iba dahil bahagi na rin naman daw ito ang pag-recover sa heartbreak. Pero para sa isang commenter, mas mabuting bigyang pansin ng iba pang bagay gaya po ng employment sa halip na heartbreak leave. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Literal na love is in the air sa pagpapakasal ng magkasintahang sakay ng hot air balloon sa Tarlac. At sa mga nagbabalak palang mag-date at humabol sa Valentine's Day, pwede nyo rin yang ma-experience. At nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Vicky, sa mga oras na ito, dagsa ang ating mga kapuso dito sa Nuclark City kung saan ginaganap ang 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Iba't ibang mukha ng aso, tigre, elepante, dinosaur, birthday cake, at ang historical na Cartuja Monastery sa Granada, Spain. Ilan lang yan sa 19 na hot air balloons mula sa iba't ibang bansa na tampok sa 24th Philippine International Hot Air Balloon sa Nuclark City sa Tarlac. Dagdag sa masaya at makulay na vibes. Congratulations! Ang kasalang ito ng isang balloonist at kanyang partner mula Germany. It's very nice to be here and you see that and you see the friends here from Denmark, from Germany, from the Philippines. It is unbelievable. It's lovely. Unbelievable. I think it's the only aviation activity na lahat nakikita, nag-e-enjoy, bata or matanda. Nagpasaya din sa himpapawid ang iba't ibang air shows tulad ng Global Stars Team Aerobatic Pyro Display na tila nagpagewang-gewang at nahuhulog sa himpapawid. Crowd favorite ang Jet Parahawks na gumamit ng mga makinarya na unang sumikat sa isang Hollywood movie. It's our first time as a team in the Philippines. Captain Joy's invited us here. That's our first flight of the show. It's an amazing event. This location's fantastic. We're blown away. Amazing sobra. Yung exhibition talagang kakaiba. So sobrang saya namin. First time namin maka-experience.
Magtatagal ang 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta hanggang Linggo. Paalala sa mga pupunta, bawal magdala ng pagkain sa venue kung saan maraming food booth. Vicky, kabilang sa mga activities ngayong gabi ang music festival, tampok ang ilang local at international artists. Ganon din ang Hot Air Balloon Night Glow kung saan sa aking likuran makikita ang mga naggagandahang hot air balloon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Muli na namang hinarang at sinalubong ng Radio Challenge ng China ang paghatid ng ayuda ng BFAR sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Pero pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na napaalis nito ang barko ng BFAR sa naturang bahura. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, sa 3 beses nating paglipad tungo sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea, mula yan kahapon hanggang kanina ay natanaw natin na tuloy-tuloy sa kanyang misyon ang barko ng BFAR doon sa Baho de Masinloc. Palapit pa lang sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. May radio challenge ng tinanggap ang aming mga piloto mula sa Chinese Navy. Approaching China's Hongye Island. This radio message is being recorded. This is the Cessna 208 Bravo RP-1077, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft of the Philippine government, conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Paalala pa ng piloto ng BFAR sa kanila, reviewin ang mapa dahil sila ang lagpas sa itinakdang Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Based on the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, we are free to fly and operate as the international law allows. China as a signing member of the UNCLOS on 10 December 1982, you are requested to abide the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your charts. Pero sa loob at labas ng Baho de Masinloc, matindi ang presensya ng mga Chino. Mula rito sa area ay makikita natin yung mga mangingisdang Pinoy na nasa gilid lamang nitong Scarborough Shoal. Ang nakalulungkot doon sa pinakabukana nitong shoal ay naroroon yung mga China Coast Guard vessel at may nakita pa tayo na floating barrier kaya imposible talaga na makapasok ang mga mangingisdang Pinoy doon. Ang floating barrier ay ibinalik sa bunganga ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na nilagyan na rin ng barrier ng China pero pinutol ng Philippine Coast Guard noong Setyembre ng nakaraang taon. 124 nautical miles lamang ang layo ng shoal mula sa Zambales. Ito ang bukana ng Scarborough Shoal at makikita natin mayroong floating barrier at may mga nagbabantay pa na mga na-rigid hull na mga boats ng China Coast Guard at sa loob nito may 2 China Coast Guard vessel na nakaangkla na. Dahil di makapasok ang ating mangingisda sa loob ng shoal kung saan sinabing mas hitik ang yamang dagat, nagtitiyaga na lang sila sa mga mahuhuli sa labas nito. At ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na misyong maghatid sana ng ayuda sa mga mangingisda, bantay sarado rin ng China Coast Guard at mga Chinese militia malapit sa bunganga ng shoal. Halos hindi ito makausad dahil sa pangaharang ng dambuhalang China Coast Guard vessel. Hindi basta nagpapatinag ang ating tropa. Kahit hanggang hapon, tuloy pa rin ang radio challenge ng mga Chino. Philippine aircraft, this is Chinese Naval warship calling. You have approached the air adjacent to China's Hongye Island. To avoid miscalculations, please alter your course outwards. Over. Hindi tanaw sa malayo, pero sa malapitang kuha, nasa 16 na mother boats ng mga mangingisdang Pilipino ang pumalibot sa BFAR vessel, Datutamblot, para sa ayudang pagkain, tubig at krudo. Habang ginagawa ang humanitarian mission na ito, nakapalibot din ng China Coast Guard at militia vessel. Hanggang sa ikalawang araw ng paglipad ng BFAR aircraft kanina, nasa loob pa rin ng shoal ang 2 barko ng China Coast Guard at may floating barrier pa rin sa bunganga nito. Marami pa ring radio challenge ang mga Chino. Nag-issue rin ng radio challenge ang BFAR na sinagot ng mga Chino. Mula pa kahapon ay naririto na yung BFAR vessel sa West Philippine Sea malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Hanggang ngayon ay nakikita natin sila doon sa ibaba
Kasama ng mga mangingisdang Pilipino, patuloy sila nagbibigay ng ayuda gaya ng pagkain, tubig at krudo sa mga mangingisdang Pilipino. Binabantay naman sila ng China Coast Guard at militia vessel. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na napaalis na sa Baho de Masinloc ang barko ng BFAR. The main objective of the Chinese government, why they are doing this kind of false narrative, is they want to tell their own public audience that they are carrying out their own actions to prevent the Philippine government vessels in patrolling Baho de Masinloc. They are lying. Mel, sa huling bilang ng Philippine Coast Guard pati ng BFAR ay nasa 20 mother boats na mga mangingisdang Pilipino ang patuloy na nangingisda doon sa paligid ng Baho de Masinloc, at ang maganda nga, Mel, ay hindi sila iniwan ng barko ng BFAR. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Muling sinabi ng China na tinaboy nila ng naaayon-anil sa batas ang mga barko ng BFAR na nasa Baho de Masinloc. Sa pahayag ng China Coast Guard na nakapost sa website ng Chinese Ministry of National Defense, sinabi nitong profesional at maayos ang ginawa nilang pagtataboy. Sabay giit na merong hindi makikwestyong soberanya ang China sa Baho de Masinloc at mga kalapit na dagat. Pinabulaanan ng National Security Council ang umano'y pagtaboy sabay giit sa sovereign rights ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at dagat sa loob ng exclusive economic zone na kinikilala ng international law. Dagdag pa ng NSC, ang anumang pagtatangka na takutin o itaboy ang mga mangingisda ay paglabag sa international law at pagbaliwala sa 2016 Arbitral Award. Tiniyak ng Justice Department na patuloy na gumugulong at tinututukan ng ahensya ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Sinabi po yan ng tagapagsalita ng DOJ, kasunod ng apela ng ilang kaanak ng mga nawawala dahil sa di na raw nasundang case conference. Humingi na paumanhin ng DOJ, sabay giit na kahit hindi nagkakaroon ng pulong, tuloy sa pagtatrabaho ang NBI at PNP. May mga bago na nga raw silang ebidensyang hawak na mismong si Secretary Boying Remulla ang magpapaliwanag sa mga kaanak. Plano raw nilang magsagawa ng case conference sa susunod na linggo. Huwag kayo mag-alala, patuloy pa din ang kaso, and yung case build-up po ay in progress naman. Lahat ito ipapaliwanag ni Secretary Remulla mismo pagdating niya dito sa DOJ. Most likely next week, either Thursday or Friday, i-contact po namin ang mga pamilya para po mag-set ng meeting. Big winner ang Kapuso Network sa 2024 Platinum Stallion and National Media Awards ng Trinity University of Asia. Dito muling itinanghal na TV Station of the Year ang GMA Network at Best TV News Program naman ang 24 Oras. Makichika kay Aubrey Carampel. Muling nagwagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Tinanggap ang award ni Senior Vice President, Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, kasama ang news personalities, artista at iba pang opisyal ng Kapuso Network. On behalf of the men and women of GMA Network, led by our Chairman and Advisor, Attorney Felipe Algozon, our President and CEO, Gilberto R. Robin Jr., maraming salamat, Trinity University of Asia. Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV. 24 Oras ang Best TV News Program. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal, sina Senior Program Manager Antonio Magsumbol, 24 Oras Anchors Emil Sumangil at Vicky Morales na nanalong Female News Anchor of the Year. Maraming salamat. Talagang isang napakagandang inspirasyon ito para sa atin. Lalo na ngayon, marami tayong kinakaharap ng mga challenges. Kailangan talaga maging true tayo sa panata natin, which is, yung integrity, commitment to our work, and of course, yung malasakit. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio para sa State of the Nation. Best Public Service Program Host si Emil Sumangil para sa Resibo, Walang Lusot ang May Atraso. Si Game Changer host Martin Javier, muling kinilala as Best TV Sports Program Host
for 2 years in a row. AM Radio Station of the Year naman ang DCBB. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Best Documentary TV Show ang Reporter's Notebook. At Best Morning Show ang Unang Hirit. Best Game Show ang Family Feud. Best Comedy Program ang Pipito Manaloto. Ang Kapuso Prime Series na Royal Blood ang Best Primetime Drama Series. At Best Primetime Drama Series Actress ang bida nitong si Rian Ramos. Best Variety Show Host for TikTok Clock si Kapuso comedian Pokwang. Breakthrough Artist of the Year si Sparkle 10 member Ashley Ortega. Child Star of the Year si Ewan Micael para sa Firefly. At Director of the Year si Zig Dulay. Film Actress of the Year si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa pelikulang Rewind. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Handa ng lagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sampinang hiniling ni Senadora Riza Ontiveros para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sampina ay para padaluhin ng pastor sa investigasyon ng Senado ukol sa umunoy pag-abuso nito sa mga miyembro ng kanyang religious group. Ayon kay Zubiri, natambakan siya ng trabaho kabilang ang mga dokumentong dapat niyang pirmahan dahil sa mga pag-atake sa Senado kaugnay sa anyay Peking People's Initiative. Pero anya, nakahanda na raw ang inihaing sampina para kay Kibuloy at pipirmahan niya ito pagbalik ng opisina matapos ang kanyang mga engagement sa Visayas. Kabi-kabilang milestone sa kanilang private life ang ibinahagi ng Sparkle Stars. Kabilang dyan ang preparation ni Sofia Pablo sa kanyang debut at engagement ni Shira Diaz at EA Guzman na ngayon lang nila ini-reveal after 2 years. Makichika kay Nelson Canlas. Bago ang 11th anniversary bukas ni naunang Hirit Morning Sunshine Shira Diaz at Lilet Matias Attorney at Law Star EA Guzman, sumabak sila sa Mystery Memory Game kanina. Isa sa mga pinahulaan ang special photo na ito ng dalawa. Hindi ito sa taping, hindi ito eksena ng taping. Ito po yung nangyari sa aktual na sitwasyon. Shira and I are engaged. Nangyari raw ang proposal noong December 25, 2021. I love you so much. I want to spend the rest of my life with you. Sa harap ng mga mahal natin sa buhay, Shira May de la Cruz, a.k.a. Shira Diaz. Will you marry me? At kung bakit ngayon lang daw nila inamin ito sa publiko. Kasi sa totoo lang, ngayon ko lang na-feel talaga na ready na ako. Ready na akong gumawa ng pamilya in the future, makasama siya habang buhay. So sobrang ready na ako. Gusto ko na ipagsigawan sa mundo na kung gaano kami nagmamahal, kung gaano ko siya kamahal. I respect Shira a lot, so nirespect ko lang in time niya. I know na pag nag-propose ako, baka mag-no siya sa akin. That's the truth. Pero naniwala ako sa pagmamahal niya and alam niya na pag nag-propose ako sa kanya, pag nag-yes siya, I'm willing to wait. Shira Diaz, my fiancé, I love you. May special gift din ang unang Hirit family kay Shira, ang stand-in ni EA at ang kanyang BTS bias na si Jungkook. Jungkook, sorry! Magsisimula pa lang daw sina EA at Shira sa kanilang wedding planning. Life's milestone din ang pinaplano ni Sparkle teen star Sofia Pablo as she turns 18 this April. In full swing na ang mga plano sa kanyang debut. Ang napupusuan daw ni Sofia, isang Hawaiian tropical paradise theme. Hands-on din daw siya sa bawat aspeto ng kanyang big day, mula sa isusuot, disenyo ng venue, maging hanggang sa mga isa-serve na pagkain.
malapit nga po yung heart ko sa dagat. Tapos hindi rin ako fan nung parang naka-ball gown. Tapos ang hirap kumilos sa loob ng debut mo. So gusto ko lang po talaga comfy even for the guests. Pero ayon kay Sofia, ayaw daw niya na masyadong traditional ang feels ng kanyang debut. Hindi rin ako magpe-perform. Hindi ako mag-perform, nakakaya. So just enjoy the part? Enjoyment lang po talaga. Tapos sabi ko po kung anong pinaka-shortest program na kaya kasi para lahat makapag-enjoy na agad after. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ang taus-puso po naming pasasalamat sa lahat ng estudyante, faculty at lahat ng bumubuo ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa award. Thank you. Ayan, very good. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.